Ang kasalukuyang kampiyon ng mundo ay haharap sa Jordan na may malinaw na layunin, tapusin ang unang yugto na may kumpletong panalo at patunayan na sila pa rin ang isa sa mga paborito na muling angkinin ang World Cup. Sa papel, ang Albiceleste ang itinuturing na paborito. Tiyak na ang kanilang pagpasok sa round of 16 matapos talunin ang Algeria at Austria habang ang Jordan ay wala ng matematikal na tsansa na umabante. Gayunpaman, ang ganitong uri ng mga laban ay kadalasang may mga bagay na hindi mo inaasahan. Nais ng Argentina na manatiling kumpiyansa, Kaya posibleng magbago si Lionel Scaloni bago ang knockout stage at nakatutok pa rin ang lahat kay Lionel Messi. Bagamat kinumpirma na ng coach na magsisimula siya sa bench para bigyan siya ng pahinga bago ang mga mahahalagang laban. Manatili hanggang dulo dahil sasabihin ko kung kailan ang laban ng Jordan at Argentina sa bawat bansa, saan ito mapapanood sa TV, paghahanda ng koponan at posibleng lineup. Dumiretso na tayo sa mga oras. Sa Espanya, magsisimula ang laban ng alas 4:00 ng madaling araw ng linggo. Sa Portugal, magsisimula ito ng alas 3:00 sa Argentina, magsisimula ang laro ng alas 11:00 ng gabi ng Sabado. Sa Jordan, magsisimula ang laban ng alas 5:00 ng madaling araw sa Mexico, magsisimula ang laro ng alas 9:00 ng gabi. Sa Estados Unidos, dahil gaganapin ang laban sa Atiantay Stadium sa Arlington, Texas, ito ang mga oras ng laro. Costa Este, Nueva York, Miami, alas 10:00 ng gabi. Zona Sentro, Dallas, Houston, Chicago, alas 9:00 ng gabi. Zona de Montaña, Denver, alas 8:00 ng gabi. Costa Oeste, Los Angeles, San Francisco, alas 7:00 ng gabi. Sa Canada, mararanasan ito sa Toronto at Montreal mula 10:00 ng gabi Winnipeg, 9:00 ng gabi Calgary, 8:00 ng gabi at Vancouver, 7:00 ng gabi. Sa Colombia, Peru at Ecuador, magsisimula ang laban ng 9:00 ng gabi. Sa Venezuela, Bolivia, Chile at Paraguay, magsisimula ito ng alas 10:00 ng gabi. Sa Uruguay at Brazil, magsisimula rin ang laban ng alas 11:00 ng gabi, gayon din sa Argentina. Sa Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador at Nicaragua, magsisimula ito ng alas 8:00 ng gabi. Samantalang sa Panama, ang unang 7 ay maririnig ng alas 9:00 ng gabi. Kaya alam nyo na, ayusin nyo ng tama ang relo nyo dahil ang laban ng Jordania at Argentina ay parang madali lang sa papel. Para sa Albiceleste, perpektong pagkakataon nito para tapusin ang group stage na may 9 na puntos, panatilihin ang winning streak at pumasok ng buo ang kumpiyansa sa knockout stage. At ngayon mismo, tatalakayin natin kung saan nyo mapapanood ng live ang laban ng Jordania at Argentina kasama ang lahat ng kumpirmadong TV channels sa bawat bansa. Pumunta na tayo sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng video na ito kung saan mapapanood ng live ang laban ng Jordania kontra Argentina. Dahil depende sa bansang kinaroroonan ninyo, nag-iiba ang broadcast. Magsisimula tayo sa Argentina kung saan buong bansa ay tutok sa Albiceleste. Mapapanood ang laban sa TVV Publica, Telefe, TX Sports, D-Sports at pati na rin sa DIO para sa mga mas gustong manood sa streaming. Sa Espanya, mapapanood ang laban sa La Uno ng Telebisyon Espanyola, libre para lahat, pati na rin sa RTV Play at Das Mundial na nagbibigay ng kumpletong coverage ng torneo. Sa Portugal, sa Esporte VV ipapalabas. Sa Mexico, mapapanood sa Canal 5, Las Estrellas, 2DN at ViX. Sa US, may dalawang pangunahing opsyon. Sa Ingles, mapapanood dito sa Fox at sa Espanyol naman sa Telemundo, pati na rin sa Fox Sports App, Fox One, Fubo at Peacock. Sa Canada, ang laban ay ipapalabas sa TSN, CTV at IDS. Sa Timog Amerika, karamihan ng bansa ay may coverage sa D-Sports at DGO. Sa Colombia, mapapanood din ito sa Caracol Television at ICN. Sa Peru, sa pamamagitan ng America Television at D-Sports. Sa Ecuador, sa Teleamazonas at D-Sports. Sa Chile, sa Televisión at D-Sports. Sa Venezuela, sa Televen at D-Sports. Sa Bolivia, ipinalabas sa Red 1, Unitel D-Sports. Sa Paraguay naman sa Tigo Sports at D-Sports. Sa Uruguay, D-Sports ang pangunahing opsyon kasama ang mga pambansang operator na may karapatan sa pagpapalabas. Sa Brazil, ipapalabas ang laban sa TV Globo, Sport TV at KCTV. At kung sinusundan mo kami mula sa gitnang Amerika, tandaan mo ito. Sa Costa Rica, sa pamamagitan ng Teletica. Sa Guatemala, sa Chapin TV. Sa El Salvador, sa TCS. Sa Honduras, sa pamamagitan ng Televicentro. Sa Nicaragua, sa Kanal 10 at sa Panama sa RPC TV at TVN.
Para sa mga tagahanga sa Jordan at Gitnang Silangan, mapapanood ang laban sa Bein Sports na may karapatan sa World Cup sa rehiyon. Kaya alam niyo na, nasaan man kayo, mapapanood nyo ang huling laban ng Argentina sa yugtong ito ng group stage. Sandali, dahil ito na ang pinakakapanapanabik. Titignan natin paano haharapin ng Jordan ang laban. Kahit natanggal na sila, gusto pa rin nilang magpaalam sa World Cup na lumalaban. Anong klaseng laro ang ipapakita nila laban sa Argentina na magpapalit ng ilang manlalaro para sa knockout stage? Ngayong natalakay ng oras at TV channels, pag-usapan natin ang mahalaga, paano haharapin ng Jordan ang laban kontra sa kasalukuyang world champion. Ang totoo, haharapin ng Jordan ang laban na ito na wala ng sansang makapasok sa round of 16. Sa unang World Cup nila, lumaban ng buong tapang ang kopoan ng pinamumunuan ni Jamal Siri, ngunit natalo dahil sa kakulangan ng karanasan. Una silang natalo ng 3-1 sa Austria, tapos 2-1 naman kontra Algeria. Isang resulta na nagpatunay ng kanilang pagkakatanggal bago pa man ang huling laban na ito. Pero mag-ingat, hindi ibig sabihin na magpapabaya ang Jordan dahil natanggal sila. Sa kabaligtaran. Para sa koponang ito, malaking gantimpala na makalaban ang kasalukuyang kampiyon ng mundo, natatanging pagkakataon nito. Magpapaalam sila sa torneo na may magandang impresyon at patunay na kaya nilang tapatan ang isa sa pinakamahusay na koponan sa mundo. Inamin ni Jamal Sehri na ang laban kontra Argentina ay isa sa pinakamahalagang sandali sa kasaysayan ng football ng Jordan. Bukod dito, may mga manlalaro ang Jordan na kaya magdulot ng problema kapag may puwang silang makita. Si Musa Altamari, ang pangunahing haligi at pinakakilalang manlalaro ng koponan. Ang kanyang bilis, kakayahan sa pagdadala ng bola at galing sa pagbutas ng depensa ay ginagawang banta ang bawat kontra-atake. Kasama niya si Ali Ulguan, isang forward na mahusay gumalaw at susubok samantalahin ang bawat pagkakataon sa harap ng goal ng Argentina. Si Nizar Al-Rashdan ang isa sa pinaka-namumukod tanging midfielder ng koponan sa torneo. Siya ang gumawa ng unang gol ng Jordan sa World Cup laban sa Algeria, patunay ng kakayahan ng koponan kapag naipwesto nila ang sarili sa kalaban. Gayunpaman, ang malaking problema ng Jordan ay nasa depensa. Matagal sila nakipagsabayan sa unang dalawang laban, pero ang maliliit na pagkakamali sa konsentrasyon ang nagparusa sa koponan sa mahahalagang sandali. Iyan ang kinababahala ni Siami bago harapin ng Argentina na kahit napapalit ng manlalaro, kahanga-hanga pa rin ang opensa nila. Alam din ng coach ng Jordan na baka may kaunting bentahe para sa kanila. Sigurado na ng Argentina ang unang pwesto sa grupo kaya magpapahinga si Lionel Scaloni ng ilang mga pangunahing manlalaro at magsisimula si Lionel Messi sa bench, iniisip na ang round of 16. Ibig sabihin, pwedeng makalaban ng Jordan ang isang Argentina na hindi pamilyar sa maraming minuto ng laro. Pero walang kampante sa locker room ng Jordan dahil kalaban pa rin nila ang kampeon ng mundo, kopo ng bihirang magbigay ng tsansa sa torneo. Isang koponang gustong tapusin ang group stage na perpekto ang panalo para makarating sa knockout stage na may mataas na kumpiyansa. Kaya hinaharap ng Jordan ang laban na ito ng may pagmamalaki, pananabik at responsibilidad. Wala silang mawawala, bagkus kabaliktaran pa. May pagkakataon silang laruin ang pinakamahalagang laban sa kasaysayan nila. Ngayon, titingnan natin kung ano ang kalagayan ng Argentina. Anong pagbabago ang inihanda ni Lionel Scaloni? Sino ang posibleng starters kapalit ni Messi? Bakit paborito ulit ang Albiceleste? Para makuha ang kampeonato sa Mundial 2026,